501 hanggang 520. Siya ay anak ng Doyle family at habang ang Doyle family ay malayo sa kapangyarihan kumpara sa Scheer family, si Sandra ay pinalaki na parang isang prinsesa at walang respeto sa isang katulong. Cynthia, hayaan mong ipakilala kita sa boyfriend ko, Leonard. Leonard, ito ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo, ang anak ng Scheer family, si Cynthia. Hindi pinansin ni Sandra si John at hinayla ang binata sa likuran niya bago nagpatuloy sa pagpapakilala sa kanila. Miss Scheer, marami na akong narinig tungkol sa pamilya mo. Ikinagagalak kong makilala ka. Magalang nang ngumiti si Leonard habang inaabot ang kamay para makipagkamay kay Cynthia. Oh, hello. Naiinis pa rin sa hindi pag-aangkin ni John na siya ang kanyang nobyo, casual na tumugon si Cynthia at hindi pinansin ang kamay na inilahad sa kanya. Nang makita kung paano si Cynthia kay Leonard, naisip ni Sandra na ito ay dahil hindi alam ni Cynthia ang background ni Leonard at ipinaliwanag niya, si Cynthia, anak ni Leonard ng Hines family, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya dito sa Seacove City. Well, ang Hines family ay talagang may kakayahan. Wala tayong masyadong magagawa dito. Ngumiti ng matamis si Leonard. Sa totoo lang, isa lamang siya sa maraming anak sa pamilya at hindi siya ang panganay, na sadyang iniwan ni Sandra sa pagpapakilala. Hindi man siya ang panganay, mas mataas ang katayuan ni Leonard kumpara kay Sandra at ang dalawa ay nagde-date lamang bilang isang anyo ng alyansa na karaniwan sa elite society. Nakita ko. Nice to meet up. Pinipigilan ng kalungkutan, malumanay na ngumiti si Cynthia bilang tugon. Parehong siya at si John ay walang koneksyon sa Seacove City at dahil si Leonard ay mula sa isa sa mga pangunahing pamilya, maaari siyang makatulong. Miss Scheer, nabalitaan ko na ang Scheer family ay nagsimula kamakailan ng isang branch na tinatawag na St. Ion Group at ikaw ang namamahala dito. Narinig ko rin na ang energy nurturing pills na inilunsad ng St. Ion Group ay maaaring pabilisin ang proseso ng pagsasanay, at kahit na makatulong na masira ang mga punto ng bottleneck para sa mga martial artist. Totoo ba yan? Tanong ni Leonard. Sinundan niya si Sandra dito pangunahin upang makilala si Cynthia at matuto ng higit pa tungkol sa energy nurturing pills. Tama, sabi ni Cynthia. Parehong nagulat sina Cynthia at John nang malaman na ang energy nurturing pills ay napakapopular na ang balita ay naglakbay sa kanilang kalapit na lungsod. Miss Scheer, mag-cut na lang yata ako. Interesado ang pamilya Hines sa energy nurturing pills na ginawa ng St. Ion Group. Kung maaari, umaasa kaming maabot ang mga tuntunin ng isang partnership. Ang St. Ion Group ay maaaring magbigay ng energy nurturing pills habang ang Hines family ang mananagot sa marketing at pagbebenta ng mga ito dito sa Seacove City. Magiging kapaki-pakinabang ito sa kapwa natin pamilya. Ano sa tingin mo? Excited na tanong ni Leonard. Dahil ang energy nurturing pills ay maaaring mapabilis ang pag-usad ng pagsasanay para sa mga martial artist, ang mga pills ay malapit ng maging isang mahalagang pag-aari sa lahat ng mga martial artist at kung ang Hines family ay maaaring maging retailer para sa mga pills sa Seacove City, ito ay magpapatibay sa posisyon ng pamilya. Ang pinakamahalaga, bilang isa sa maraming miyembro ng pamilya, si Leonard ay wala sa anumang posisyon ng kapangyarihan at palaging bigo tungkol dito. 502. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa kanya. Kung nagawa niyang mapayag si Cynthia sa isang partnership, siya sana ang naging bayani ng pamilya na humihingi ng respeto at posibleng tumaas sa isang posisyon ng kapangyarihan. Well, pag-iisipan ko ang partnership, nag-aalangan na sabi ni Cynthia nang hindi nagbibigay ng malinaw na paninindigan. Bagamat maituturing na isang magandang bagay ang pagpapalawak ng operasyon ng St. Ion Group sa ibang mga lungsod, ang supply ng energy nurturing pills ay halos hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan sa Palanan City lamang, at ang pagbibigay ng mga table tasks sa ibang mga merkado ay hindi magiging posible sa ngayon. Gayunpaman, ang pagpapalawak sa mga merkado sa ibang bansa ay mangyayari sa lalong madaling panahon o huli kung nais ng St. Ion Group ang isang mas maliwanag na hinaharap. Nang makita kung paano naging boyfriend ng kanyang matalik na kaibigan si Leonard, nagpa siya si Cynthia na maaari niyang isaalang-alang ang isang partnership kapag ginawa ni John ang pangalawang batch ng energy nurturing pills at ibigay ang isang bahagi ng supply sa Hines family.
Gayunpaman, si John ang chairman ng Sintayon Group at kailangan pa rin niyang talakayin ito sa kanya ng pribado, kaya hindi nagmamadali si Cynthia na pumayag sa imbitasyon ni Leonard. Miss Shear, ikaw ang namamahala sa Sintayon Group at ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong magtrabaho sa amin ng mag-isa. Dahil maaari lamang itong maging kapaki-pakinabang sa isa't isa, ano ang dapat isipin? Udyok ni Leonard na gustong-gusto ng sagot ni Cynthia. Huwag kang mag-alala, Mr. Hines, ang girlfriend mo ay matalik na kaibigan ni Miss Shear. Kung balak ng Sintayon Group na i-extend ang operasyon nito sa ibang market, uunahin ka ni Miss Shear bilang partner, nakangiting sabi ni John. Habang ang demand para sa energy nurturing pill ay nalampasan ang supply nito sa Palanan City, ito ay pansamantalang sitwasyon lamang. Sa kalaunan ay kakailanganin ng Sintayon Group na ipamahagi ang supply nito sa mga kalapit na lungsod, o maaari nilang ipagsapalaran na mababad ang merkado sa Palanan City. Bilang isang pangmatagalang diskarte, kailangan ng Sintayon na simulan ang pagpapalawak ng operasyon nito sa iba pang mga merkado. Gayunpaman, dumating sina John at Cynthia sa Cove City pangunahin para sa 500 taong gulang na ligaw na Panex at maaari din nilang bisitahin muli ang potensyal para sa pakikipagsosyo sa hinaharap kay Leonard. Matapos makuha ang gusto nila, may importanteng proposal akong tinatalakay kay Miss Shear, at katulong ka lang. Sino ka para sumali sa usapan? Galit na sabi ni Leonard. Matapos malaman na si John ang katulong ni Cynthia, sinimulan niyang tingnan si John. Ay, mabuti lang ang ibig sabihin ni John at nagpasyang manatiling tahimik dahil hindi ito na-appreciate. Mr. Hines, baka katulong ko si John, pero mahal ko rin siyang kaibigan. Gusto kong humingi ng respeto. Nagdilim ang ekspresyon ni Cynthia. Ipakita mo. Maganda ang impresyon niya kay Leonard noong una dahil ito ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit dahil sa kaunting paggalang na ipinakita niya kay John, napagpasyahan niyang hindi niya ito gusto. Naramdaman ni Leonard ang pagkapahiya at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang tagal ni Cynthia para ipagtanggol ang isang lalaking katulong lang niya, hindi ang boyfriend niya. Ito ay napaka-weird, naisip niya, baka pinilit ko lang siya na sumang-ayon sa isang partnership at iyon ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Kalimutan ang tungkol sa pakikipagsosyo sa ngayon, sabi ni Sandra. 503. Si Cynthia, si Cove City ay sikat sa tanawin. Hindi ka palaging nagkakaroon ng pagkakataong bumisita, kaya bakit hindi kita ipakita sa iyo? Pwede na tayong mag-dinner mamaya. Nang maramdaman ang tensyon sa hangin, nakialam si Sandra. Oo, sigurado. Nabawasan ang lungkot sa mukha ni Cynthia. Nagbalak siyang bumiyahe mag-isa kasama si John para sabay silang mamasyal at ang mungkahi ni Sandra ang mismong gusto ni Cynthia. Pagkatapos, umalis ang grupo sa hotel para mamasyal. Isang itim na racing car ang nakaparada sa parking lot ng hotel. Ito ay isang bagong-bagong kotse na binili ni Leonard sa libo-libong dolyar. Bagamat nagmaneho sina John at Cynthia patungong Cove City, nagpasya si Leonard na ipakita ang kanyang pagkamapagpatuloy sa pamamagitan ng paghatid sa kanila sa kanyang sasakyan sa halip. Anak, eto ang susi ng kotse. Nagdadrive ka. Kakabili ko lang ng kotse niya at malaki ang halaga nito kaya mag-ingat ka, baka hindi mo ito mabayaran. Utos ni Leonard, bago inihagis ang susi ng sasakyan kay John. Pinapadrive mo ba ako? Nagulat si John, napatulala na nakatingin sa susi ng kotse na nasa kamay. Siyempre. Assistant ka lang. Inaasahan mo ba na ihahatid kita? Naiinip na sabi ni Leonard. Sa kanyang pananaw, si John ay lingkod lamang ni Cynthia at trabaho ni John na i-drive ang iba sa kanila. Kung tutusin, bilang anak ng Hines family, tumanggi siyang maging driver ng gayong hamak na tao. Pero hindi ako marunong mag-drive. Wala akong lisensya, awkward na napakamot ng ulo si John. Hindi ka marunong magmaneho. Paano kayo nakarating dito ni Miss Shear mula sa Palanan City? Nagmaneho ako. Bakit, may problema ba? What the, nalaglag ang panga ni Leonard. Dahil inaangkin ni John na siya ang katulong ni Cynthia, tungkulin niyang asikasuhin ang mga pangangailangan ni Cynthia at tumulong sa kanyang trabaho, ngunit ginamit ni John ang anak ng Shear family bilang isang driver at si Cynthia ay tila hindi nag-atubiling gawin ito.
Natigilan si Leonard sa hindi makapaniwala. Kalimutan mo na. Kaya ko naman mag-drive, sabi ni Sandra. Parehong dumating sa lungsod sina Cynthia at John bilang mga bisita at talagang bastos para kay Leonard na utusan si John. Bagamat walang respeto si Sandra sa isang katulong lamang, hindi siya pinahintulutan ng kanyang ugali na ipakita ito, hindi tulad ni Leonard. Ayos lang. Ako na ang magdadrive, walang ganang sabi ni Leonard. Si Cynthia ay isang babaeng may napakataas na katayuan at dahil kailangan niya ang tulong nito, mas handang kumilos si Leonard bilang kanyang driver. Gayunpaman, si John ay isang katulong lamang at hindi karapat-dapat sa parehong pagtrato kay Cynthia. Napagpasyahan ni Leonard na dahil dumating siya upang ipaglaban ang pagkakataong makatrabaho ang St. Ion Group, kailangan niyang gawin ang lahat para mapasaya si Cynthia. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis na ang apat sa hotel. Pakikipagtulungan. Leonard, huwag mong madaliin ito. Si Cynthia ay naging matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. If St. Ion Group does consider expanding, I'm sure uunahin kanya as a partner. Pag-aliw sa kanya ni Sandra at tinapunan siya ng matalim na tingin, hudyat na tumigil siya sa pagtutulak. Oo. Tama ka. Pilit na ngumiti si Leonard ngunit nalilitong ipinikit ang mga mata. Ang sinabi ni Sandra ay may katuturan at malamang na si Cynthia ang makipagtulungan kay Leonard kaysa sa iba. 505. Gayunpaman, si Cynthia ay masyadong malayo at hindi niya maaasahan ang kanilang pagkakaibigan lamang. Sa sandaling umalis si Cynthia sa lungsod, magiging mas mahirap para sa kanya na gumawa ng isang deal. Miss Shear, enjoy. I need to run to the washroom, sabi ni Leonard, bago lumabas ng kwarto. Pagharap niya sa likuran ng tatlo, nawala ang ngiti niya. Ang pakikipagtulungan sa St. Ion Group ay naging kahulugan ng mundo para sa kanya dahil natukoy nito kung kaya niyang umangat sa posisyon ng kapangyarihan sa loob ng kanyang pamilya. Siya ay isang ambisyosong tao na may uhaw sa kapangyarihan at tumanggi siyang makuha ang kanyang pagkakataong makatakas. Kailangan niyang tiyakin na pumayag siya sa partnership bago umalis si Cynthia sa Seacove City, anuman ang gastos. Nang makaalis si Leonard, nag-aalangan namang tumingin si Sandra kay Cynthia. Cynthia, gusto ni Leonard na makatrabaho ang St. Ion Group. Kung maaari, mangyaring sumang-ayon dito para sa aking kapakanan. Si Leonard ay kanyang kasintahan at nakita kung gaano siya kadesperadong makatrabaho ang St. Ion Group, nagpasya si Sandra na kausapin si Cynthia bilang kahalili niya. Sandra, hindi naman sa ayaw kong mag-oo. Dumating kami ni John dito pangunahin upang bumili ng 500 taong gulang na ligaw na Panex mula sa isang auction. Bago natin maabot iyon, wala akong panahon para isipin ang pagpapalawak ng ating operasyon sa merkado ng Seacove City. Paliwanag ni Cynthia. Hindi niya binigyan ng sagot si Leonard dahil hindi nagsimula si John sa paggawa ng pangalawang batch ng energy nurturing pills at hindi pa handa ang kumpanya sa pagbebenta ng mga table tasks sa ibang mga merkado. Sa kabilang banda, si John ang tagapangulo ng kumpanya at siya ang maaaring gumawa ng pinal na desisyon, ngunit patuloy pa rin si Leonard sa kawalan ng respeto at insultuhan pa si John. Kung wala ang pag-aproba ni John, hindi kailanman maaaring sumang-ayon si Cynthia sa partnership. Kaya pumunta ka para sa auction. Sabi ni Sandra. Bilang miyembro ng elite community, nakatanggap siya ng balita tungkol sa auction ilang araw na ang nakalipas. Cynthia, ang auction ay inorganisa ng Powell family at ang Hines family ay medyo malapit sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Leonard para makausap niya ang isang tao sa Powell family para malaman kung maibebenta na lang nila sa iyo ang ligaw na Panex bago magsimula ang auction. Sabi ni Sandra. Kahit na si Cynthia ay anak ng Shear family, wala siyang kapangyarihan o koneksyon sa Seacove City at kapag nagsimula na ang auction, hindi mabilang na mga negosyante at miyembro ng makapangyarihang mga pamilya ang makikipagkompetensya sa kanya at hindi magiging madaling gawain ang pagkuha ng Panex. Ang pinakamainam na solusyon dito ay ang pag-secure ng Panex bago magsimula ang auction, ngunit hindi matiyak ni Sandra kung kayang gawin ito ng kanyang kasintahan. Mabuti. Miss Doyle? Kung makukuha tayo ni Mr. Hines ng Panex, papayag agad ang St. Ion Group sa partnership. Tuwang-tuwang sabi ni John. 506. Ang Panex ay napakahalaga kay John at ang pakikipagsosyo bilang kapalit ay walang ibig sabihin.
Sa kawalang galang na ipinakita sa kanya ni Leonard sa ngayon, hindi gaanong makitid si John para magtanim ng sama ng loob sa kanya sa ganoong bagay. Naguguluhang tumingin si Sandra kay Cynthia. Dahil ipinakilala ni John ang kanyang sarili bilang isang katulong, kakailanganin ni Sandra ang kay Cynthia, sa halip na ang pag-aproba ni John dito. Oo. Ang sinabi ni John. Kung makukuha tayo ni Mr. Hines ng Panex, sasang-ayon ako sa partnership. Tumanggo si Cynthia. Sige. It's a deal? Then? Sabi ni Sandra na may nakakagaan ng ngiti. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto at bumalik si Leonard sa kwarto. Sandra, ano bang pinagsasabi mo? You seem so happy, malumanay niyang tanong. Dumating si Cynthia sa Sikov City para sa 500 taong gulang na Panex na ibebenta sa auction. Pumayag na siya na kung matutulungan mo siya, papayag siyang makipag-partner sa iyo, paliwanag ni Sandra. Oh, nakikita ko. Bahagyang nagulat si Leonard. Leonard, naging malapit ang pamilya mo sa Powell family. Baka pwede kang magtanong sa isang kakilala mo pagkatapos ng hapunan at maaari tayong magbayad ng dagdag para masecure ang Panex bago ang auction, mungkahi ni Sandra. Bueno, maaaring hindi ganoon kadali, nag-iisip na sabi ni Leonard. Nag-advertise na ang Powell family na ibebenta nila ang Panex at kung ibebenta nila ito bago ang auction, maaaring masira ang kanilang reputasyon at hindi kailanman sasang-ayon ang Powell family dito. Isang bagay na hindi makakamit kahit hilingin ito ng pinuno ng pamilya Hines, hindi pa banggitin si Leonard na isa lamang hamak na miyembro ng kanyang pamilya. Minaliit ni Sandra ang hirap ng kahilingan. Mr. Hines, alam kong magiging mahirap ito. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang iyong makakaya. Cynthia Group will work with you kung magtagumpay ka man o hindi, sinsero na sabi ni John, alam niyang hindi niya kayang hilingin kay Leonard na mag-effort ng walang kapalit. Dahil sandali na lang na lumawak ang Cynthia Group, hindi magiging isyo na piliin ang Hines family bilang partner. Kung nabigo si Leonard na makuha ang Panex ng maaga, may iwan si John upang ipaglaban ito sa auction. Oo, sigurado. I'll try my best, tumanggo si Leonard habang hinihimas ang ideyang nasa isip niya. Tinanggap ni Cynthia ang Panex bilang isang bargaining chip at sa palagay ko ay hindi siya makikipagtulungan sa akin kung mabibigo akong makuha ito, naisip niya, kinuha ba nila ako para sa isang 3 taong gulang o isang bagay? Hindi ako naniniwala sa isang salita na sinabi nila. Ang hindi alam ni Leonard ay sinadya ni John ang bawat salitang sinabi niya. Pagkatapos, nagsimulang maghain ang restaurant ng mga pinggan, at hindi nagtagal ay napuno ang mesa ng mga masasarap na pagkain mula sa buong mundo. Miss Shear, Mr. Walker, bilang iyong host, nais kong magmungkahi ng isang toast sa iyong pagbisita dito sa Sikov City. Itinaas ni Leonard ang kanyang baso na may masayang ngiti. Bahagyang nagulat si John. Buong araw ay minamalas siya ni Leonard at tila kakaiba na bigla siyang makapag-propose ng toast kay John. Gayunpaman, nang makitang mabuti ang ibig sabihin ni Leonard, walang nakitang dahilan si John para tanggihan ito. 507. Mr. Hines, salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Magalang nang umiti si John at itinaas ang baso. Parehong mga dalaga sina Cynthia at Sandra na katatapos lang ng kolehiyo. Wala sa kanilang dalawa ang nakaugalian ng pag-inom, kaya juice na lang ang iniinom nila. Itinaas ng 4 ang kanilang salamin at nag-cheer. Nang makita kung paano inubos ni Cynthia ang juice sa kanyang baso, lumiwanag ang mga mata ni Leonard. Uminom pa sila ng ilang baso sa pangunguna ni Leonard at hindi nagtagal ay napansin ni John na may hindi tama. Napasulyap siya sa baso ni Cynthia at natauhan. Cynthia, ipakita mo sa akin ang iyong baso, sabi niya habang nangingibabaw ang pakiramdam sa kanya. Anong mali? Nalilitong inabot ni Cynthia kay John ang kanyang baso. Kinuha ni John ang baso at sinipsip ang natitirang katas sa loob, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Tumalon siya sa kanyang mga paa at sinaboy ang inumin kay Leonard. Hindi nakapag-react sa oras, dama po ang katas sa ulo ni Leonard at sa buong damit nito. John, anong ginagawa mo? Nakanganga si Cynthia. Nagulat din si Sandra at nagmamadaling kumuha ng tissue paper para panasan ang katas sa damit ni Leonard. Cynthia, ininom ni Leonard ang juice.
Umungol si John at lumingon sa mga nanlilisik na punyal kay Leonard, sa wakas ay naunawaan ang dahilan sa likod ng kakaibang pagbabago ng ugali ni Leonard. Ano? Parehong natigilan sina Cynthia at Sandra. Brat, anong pinagsasabi mo? Masarap ang juice. Walang isyo dito. Tanggi ni Leonard. Ganoon ba? Kung sasabihin mong masarap ang juice, bakit hindi ka uminom ng ilang baso ngayon? Ngumisi si John bago itinulak ang pitchel ng juice kay Leonard. Ay, namutla si Leonard at tuluyang nawala ng imak. Mr. Walker, tama na. Nagpareserba si Leonard ng isang pribadong silid dito para salubungin kayo ni Cynthia dahil sa mabuting pakikitungo. Paano mo siya mabibintangan ng ganoong bagay? Mariing tanong ni Sandra. Nobyo niya si Leonard at normal lang sa kanya na magtiwala sa kanyang nobyo. Hindi ito maling paratang. May Jimson-weed sa juice. Maaari itong maging sanhi ng pagkahilo at pamamanhid sa buong katawan, at kahit naguni-guni kung natupok sa mataas na doses. Mahinahong sabi ni John, habang sinisisi ang sarili sa pagpapabiye sa kanyang pagbabantay at pagpayag kay Cynthia na mabiktima ng pukana ni Leonard. Sa kabutihang palad, ang Jimson-weed ay isang sangkap lamang na karaniwang ginagamit sa gamot upang manhid ang mga pandaman ng mga pasyente sa maikling panahon, at hindi magdudulot ng anumang pinsala sa katawan ng tao. Kung ito ay isang bagay na mas lason, si Cynthia ay tiyak na mapapahamak. Hindi pwede yon. Hindi ganoong klaseng tao si Leonard. Ipagtatanggol na sana ni Sandra ang kanyang nobyo nang bigla na lang siyang mahilo. Napaatras siya at napaupo sa upuan niya. Nahihilo ako. Anong nangyayari? Kinapa niya ang kanyang mga templo at bamulong. Nahihilo ako, at nanghihina din. Ginawa ba ito ni Leonard? 508. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia nang mapansin niyang nauubos ang kanyang lakas sa kanyang katawan. Nang makita kung paano siya na-expose, nagpa siya si Leonard na walang saysay na itago at nakangiting umamin, tama siya. Nilagyan ko ng gamot ang juice. Bakit ikaw? How dare you? Galit na galit, sinubukan ni Cynthia na bumangon ngunit napakahina para gawin iyon. Hindi pinansin ni Leonard ang titig niya at nalilito siyang lumingon kay John. Nagtataka ako kung paano mo nalaman na ang mga inumin ay nilagyan ng droga ng Jimson-weed. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo. May alam akong gamot at naamoy ko ang bango ng Jimson-weed nang humigop ako ng juice, mahinahong sabi ni John. Nakita ko. Bahagyang humanga si Leonard na ang isang katulong lamang ay marunong ng gamot. Leonard, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo gagawin ito? Namula si Sandra at galit na tanong. Nagtiwala siya kay Leonard at pinagtanggol siya para lang mapatunayang mali. Hindi niya maintindihan kung ano ang magtutulak kay Leonard na gawin ang ganoong bagay. Simple lang. I just want to know with certainty that I will get the deal to work with Synth Ion Group, mahinahong sabi ni Leonard. Hindi pwede yon. Sinabi na ni Mr. Walker na hanggat sinusubukan mo ang iyong makakaya upang madala sila sa ligaw na Panex, ang Synth Ion Group ay makikipagsosyo sa iyong magtagumpay ka man o hindi. Sabi ni Sandra pero naputol agad. Hindi ako bata na maniniwala sa mga salita ng isang katulong. Besides, the partnership means everything to me and I can't afford to let anything happen. Kung may paraan para masecure ang partnership ng walang panganib, bakit ko pa pipiliin na magtiwala sa kanya? Ngumuso si Leonard. Sinadya niyang painumin pa ng ilang baso si Cynthia para tuluyan na itong mawala ng malay para gawin niya ang gusto niya, ngunit nagulat siya nang mapansin ni John na nakadroga ang mga inumin. Gayunpaman, huli na si John at nasa ilalim na ng epekto ng gamot si Cynthia, kaya nanatiling matagumpay ang plano ni Leonard. Isang paraan para masecure ang partnership ng walang panganib. Mangarap pa. Leonard, I was going to consider working with you for Sandra's sake before this, but after what you've done, do you think that I'm going to work with you? Ngumisi si Cynthia. Miss Shear, nakalimutan mo na bang kumuha ka ng Jimson-weed? Hindi ka makagalaw at kaya kong gawin ang gusto ko sa iyo. Kahit na ayaw mong magkasundo sa partnership, hindi na ikaw ang bahala. Ngumisi si Leonard. Leonard, ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni John.
Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang binabalak ni Leonard at dahil hindi nakakasama sa katawan si James Enwyd, nagpasya si John na huwag gumawa ng anuman at sinubukang ipagtapat si Leonard sa kanyang plano. Ano pa? Kilala ang Palanan City na pinanggalingan ng mga nakakaakit na dilag at kung hindi ako nagkakamali, isa si Miss Shear dito sa 4 Beauties sa Palanan City na nasa pangalawang pwesto. Nai-imagine ko na lang ang dami ng lalaki na head over heels sa kanya. Isang karangalan ko na makasama siya sa isang gabi. 500. Humagalpak ng tawa si Leonard habang pinagmamasdan si Cynthia ang mga sopistikadong feature at nakakaakit na mga kurba. Mula pa noong unang sandali, napagmasdan niya si Cynthia, nabihag siya ng kagandahan nito at hindi napigilan ang pagnanasa na gawin siyang kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagdroga kay Cynthia ay hindi lang dahil gusto niyang makatrabaho ang St. Ion Group, kundi para masiyahan din ang kanyang pagnanasa. Ikaw. Wala kang kahihiyan. Angal ni Cynthia. Nanatiling composed si John. Leonard, si Cynthia ang matalik na kaibigan ni Miss Doyle at sinusubukan mo siyang matulog. Hindi ka ba nag-aalala na baka magalit si Miss Doyle? Natahimik si Leonard at napagtanto niya na napakalayo na niya, ngunit lumaki ang sitwasyon hanggang sa puntong wala na siyang babalikan. E ano ngayon? Ang mga Doyle ay lubos na umaasa sa mga Hines sa kanilang mga negosyo. Paano kung malaman ni Sandra? May lakas ba siya ng loob para kalabanan ako? Ngumisi si Leonard. Leonard, bast asterisk road ka. Namula si Sandra sa galit. Si Leonard ay palaging isang maginoo sa kanya at hindi niya inaasahan siya ay isang kasuklam-suklam na tao. Gayunpaman, tama siya tungkol sa mga Doyle na umaasa ng husto sa mga Hines at nililigawan lang siya nito dahil ito ay isang madiskarteng kasal na binalak ng kanilang mga pamilya para sa kapwa-benepisyo. Kahit may nagawang mali si Leonard, basta kaya niyang itago ito sa dilim, walang magagawa si Sandra. Umayos ka, Leonard. Ito ay isang sibilisadong lipunan at kung maglakas loob kang gumawa ng anuman sa akin, mapaparusahan ka ng batas. Malamig na sabi ni Cynthia. Palagay mo kaya? Ang Shears ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Palanan City at maiisip ko lang na ang reputasyon ang ibig sabihin ng lahat para sa iyo. Ang kailangan ko lang ay kunan ka ng ilang litrato pagkatapos kong gawin sa iyo at sa mga nasa kamay ko, hindi ka na magkakaroon ng lakas ng loob na tumawag ng pulis. Ngumisi si Leonard. Kakatapos lang ni Cynthia ng kolehiyo na may kaunti o walang karanasan sa lipunan at hindi niya posibleng ipagtanggol ang sarili sa kanya. Sa sandaling nagawa niyang angkinan ang katawan ni Cynthia bilang kanya, nagkaroon siya ng maraming paraan upang mapanatili itong kontrolado at wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Huwag kang maglakas loob. Namutla si Cynthia. Siya ay isang banal na babae na hindi nakikipag-date sa sinuman sa kanyang buhay. Kung siya ay nilabag ni Leonard at na-blackmail ng mga video at larawan niya sa hindi masabi na mga posisyon, ang kanyang buhay ay masisira. Kung siya ay isang ordinaryong tao lamang, maaari niyang sinubukang patayin si Leonard at kitilin ang sarili niyang buhay pagkatapos. Ngunit siya ay anak na bae ng mga Shears at kahit na wala siyang pakialam sa kanyang sarili, kailangan niyang pangalagaan ang reputasyon at pride ng pamilya. Napansin ni Leonard ang tungkol sa kanyang kahinaan. Ikaw. Leonard, itigil mo na ang pagtatangka sa akin. Ang Shears ay may di mabilang na martial artists na magagamit namin at kung gagawin mo ito, ipapadala ko sila pagkatapos mo para punitin ka. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili ngunit napagkanulo siya ng mapatla nitong mukha. Si Cynthia, na mapagmataas at walang takot, ay humarap sa tunay na takot sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. 510. Miss Shear, nakalimutan mong si Cove City ito, hindi Palanan City. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong pamilya o kung gaano karaming mga martial artist ang mayroon ka, wala kang magagawa sa akin dito. Napangiti si Leonard. Mayroon siyang isang buong plano sa hinaharap na gawin si Cynthia sa kanya at kumuha ng mga larawan at video sa kanya sa mga kompromiso na posisyon upang may blackmail niya ito upang gawin siyang partner ng St. Ion Group. Gamit ang mga video at larawan sa kamay, hindi niya kailangang matakot sa paghihiganti mula kay Cynthia at maaaring ipaikot ito sa kanyang mga daliri. Si Cynthia ay magiging kanyang bilanggo at hinding-hindi makakataka sa kanyang kontrol. Bast asterisk road ka.
Nanginginig sa kawalan ng pag-asa si Cynthia. Leonard, halimaw ka. Kung maglakas loob kang ipatong ang iyong mga kamay kay Cynthia, babayaran kita. Sinaman siya ng tingin ni Sandra. Bilang isang ginang ng mga piling tao, nakakita siya ng maraming hindi masabi na mga kilos at kung si Leonard ay natutulog lamang o nag-iingat ng isang manliligaw, siya ay pumikit dito. Ngunit si Cynthia ay ang kanyang matalik na kaibigan ng mga taon. At tumanggi siyang tumayo nang walang ginagawa habang nilalabag siya ni Leonard. Sandra, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayong mabuti ni Miss Shear para pareho kayong mapansin ko. Tawa ng tawa si Leonard na para bang ang dalawang babae sa kanyang harapan ay mga hinog na prutas na naghihintay na lumunin. Leonard, nauuna ka na. Cynthia might be under the effect of Jimsonweed, but I'm still kicking. Hanggat nandito ako, hindi mo siya ginagalaw. Sabi ni John. Kinailangan ding uminom ni Leonard minsan kaya nilagyan na lang niya ng droga ang juice at iniwan ang lahat ng iba sa mesa na hindi nagalaw, kaya naman hindi naapektuhan si John. Natural, kung nilagyan niya ng droga ang pagkain o pati na rin ang alak, mas maaga pa itong napansin ni John. John, katulong ka lang. Paano kung hindi mo kinuha ang Jimsonweed? Ano ang kaya mong gawin? Ngumisi si Leonard sa pang-aalipusta. Wala akong masyadong alam tungkol dyan, pero alam kong kaya kong talunin ang isang hamak na tulad mo. Ngumisi si John. Ikaw. Anong joke? Humagalpak ng tawa si Leonard bago pumalakpak, pasok kayong lahat. Kasunod ng kanyang utos, binuksan ang pinto sa silid at pumasok ang apat na matatayog na lalaki na nakasuot ng itim. Lahat sila ay mga gwardya na tinanggap ng mga Hines at madaling masabi na sana sila ay mahusay na sinanay. Itali mo ang batang ito at ikulong mo sa kung saan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Utos ni Leonard. Dahil nalaman ni John ang tungkol sa kanyang plano, hindi niya mapayagang makatakas si John. Ngunit dahil maraming tao sa hotel, hindi niya maaaring patayin si John doon at pagkatapos, kaya sinadya niyang hulihin si John at magpasya kung ano ang gagawin sa kanya kapag tapos na siya kay Cynthia. Anak, bumaba ka. Marahas na tumakbo ang apat na bodyguard patungo kay John. Halika sa akin. Ngumuso si John bago inilunsad ang kanyang kamao sa mga bodyguard. Mamatay. 511. Dinampot ni Leonard ang kanyang tasa para humigop sa kanyang tiyan na may paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga Hines ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Seco City at ang mga bodyguard na kinuha nila ay pawang mga bihasang mandirigma na mabilis na makakasira ng mga ordinaryong tao. Sa pananaw ni Leonard, ang isang katulong lamang na tulad ni John ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa mga bodyguard. Bomb! 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 Humakbang pasulong si John, ibinato ang kanyang mga suntok sa hindi mapigil ang bilis. Sa isang kisap mata, lahat ng apat na bodyguard ay nasa lupa. Nalaglag ang panga ni Leonard at malapit na siyang maidere ang tsaa. Hindi niya akalain na ang isang ordinaryong tao na tulad ni John ay kayang talunin ang kanyang mga bodyguard ng ganoon kadali. Brat, para lumaban ka. Hindi ka taka-taka na ngayon ka lang nagtiwala. Hindi ka katugma pa sa akin, bagaman. Nakanguso si Leonard nang lumabas ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Hindi nagpakita ng totoong lakas si John sa kanyang mga pag-atake kanina, kaya ipinalagay ni Leonard na si John ay sinanay lamang sa panlabas na kapangyarihan at bilang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, si Leonard ay mahusay na sinanay sa martial art at nakarating sa intermediate innate state. Kaya, hindi niya nakita si John bilang isang potensyal na banta. Ang intermediate innate state. Napabuntong hininga si Cynthia at namutla sa enerhiyang nagmula kay Leonard. Wala siyang gaanong alam sa lakas ni John at hindi niya alam kung anong antas na si John. Nang iligtas siya ni John mula sa pananambang ni Theodore, naramdaman niya na si John ay nasa initial innate state, na malayo sa intermediate innate state na kinaroroonan ni Leonard. Obvious naman kung sino ang mananalo. John, hindi ka ka-level sa kanya. Hindi mo siya matatalo. Tumakbo ka na lang bago pa siya gumawa ng kahit ano. Napasigaw si Cynthia. Tumakbo. Sinabi mo sa akin na tumakbo sa huling beses na inaatake ka at hinihiling mo sa akin na tumakbo muli. Wala ka bang maisip na bagong sasabihin?
Pang-aasar ni John. Hindi siya naging mahina noong panahong tinambangan si Cynthia at maaari lamang magkunwaring tumakas bago talunin ang kalaban gamit ang mga estratehiya para iligtas si Cynthia. Gayunpaman, mas lumakas siya mula noon at madaling talunin si Leonard na nasa intermediate innate state. Paano ka pa nagbibiro sa mga nangyayari? Lumabas ka lang at tumawag ng pulis. Once you got to escape, Leonard won't dare to do anything to me, nagmamadaling pagpapatuloy ni Cynthia. Parehong sina Cynthia at Sandra ay nasa ilalim ng epekto ni Jimson Weed at si John ang tanging pag-asa nila. Maaaring may pag-asa kung makakatakas siya, ngunit kung siya rin ay mahuli ni Leonard, lahat sila ay mapapahamak. Hindi na iyon kakailanganin. Sabi ko kanina. Walang pumapatong sa akin hanggat naririto ako, determinadong sabi ni John. Bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Kung tumanggi kang tumakbo at mahuli ka niya, magiging katapusan nating dalawa. 512. Umungol si Cynthia, ngunit naputol ito ni John bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Cynthia, huwag kang mag-alala. Nasa intermediate innate state lang siya. Hindi man lang ako nag-aalala. Sabi ni John. Ang yabang. Kung may death wish ka, hahayaan kita. Kunin mo ito. Dahil sa panghahamak ni John, isang malakas na suntok ang inilunsad ni Leonard sa mukha ni John. Ikaw ang may death wish. Ngumuso si John, hindi pinansin ang suntok niya at sa halip ay tumama sa dibdib ni Leonard. John, ang tanga mo. Dodge. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia habang nadudurog ang puso niya. Alam niya na si John ay hindi kapantay ni Leonard at ang pagtanggi ni John na umiwas sa suntok ay isang pagtatangkang magpakamatay upang talunin si Leonard sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na marahil ay alam ni John na hinding-hindi niya matatalo si Leonard at itinaya niya ang kanyang buhay para protektahan siya. Lubha niyang hinihiling na sana ay makasagasa siya upang kunin ang suntok sa pwesto ni John, ngunit sa epekto ni Jimson Weed, hindi siya makagalaw man lang at nakatanaw lamang sa pagtama ng kamao ni Leonard sa mukha ni John. Bomb! Tumigil muna ang kamao ni Leonard bago tumama ang pakay nito nang damapo muna ang kamao ni John sa kanyang dibdib. Path! Nagdere si Leonard ng dugo at pinalipad bago bumagsak sa lupa. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay nagpabatid sa kanya na nabali ni John ang hindi bababa sa apat sa kanyang mga tadyang. Ano? Napanganga si Cynthia sa tanawing nasa harapan niya, hindi inaasahan na si Leonard ang magpapataw ng ganoong matinding pinsala kay Leonard. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo ito. Sa tabi niya ay nalaglag din ang panga ni Sandra. Bilang kasintahan ni Leonard, alam niya kung ano ang kaya nito at hindi niya akalain na matatalo siya ng isang ordinaryong tao tulad ni John. Paano ito posible? Tinakpin ni Leonard ang kanyang dibdib sa hindi makapaniwala. Kung nagawang talunin siya ni John, na nasa intermediate innate state, nangangahulugan ito na si John ay nasa advanced o peak innate state man lang. Tanging ang pinakamagaling sa nakababatang henerasyon sa Seacove City ang makakaabot sa ganoong antas at nagulat si Leonard nang makita si John sa napakataas na antas ng kapangyarihan. Sino ka? Nagulat si Leonard at tinitigan ng masama si John. Hindi ako tao. Assistant lang ni MS Shear, sabi ni John. Hindi pwede yon. Ang lalaking ka-level mo ay hindi basta-basta magiging katulong ng presidente. Ungol ni Leonard. Tama iyan. Hindi ko assistant si John. Baka sabihin ko na lang sa'yo ang totoo. Siya ang chairman ng Synth-Ion Group. Malamig na sabi ni Cynthia. Dahil sa ilang pag-aalala, hindi niya intensyon na ipaalam sa iba ang tunay na pagkatao ni John. 513. Dahil wala sila sa Palanan City, nagpasya siya na hindi mahalaga para sa kanya na sabihin kay Leonard ang totoo. Ano? Napanganga si Leonard sa hindi makapaniwala. Kahit mahirap paniwalaan, walang dahilan si Cynthia para magsinungaling sa kanya. Hindi katakataka na ayaw mong bigyan ako ng sagot kung gusto mo bang magkatrabaho. Kaya't ang batang ito ang naging tawag sa lahat. Sa wakas ay napagtanto ni Leonard kung gaano siya katanga sa paghanga kay Cynthia, habang wala siyang ginawa upang itago ang kanyang paghamak kay John. Tama iyan.
Bilang paggalang ko kay Sandra, nakipagkasundo kami ni John na makipagtulungan sa iyo at nangako siyang igagalang ang deal basta't subukan mo ang iyong makakaya upang matulungan kaming makarating sa Panax. Hindi ka lang nagpapasalamat dito, ngunit nagplano ka rin at gumawa ng mga bagay na hindi masabi para makuha ang iyong paraan. Pinandilatan ni Cynthia si Leonard, nakaramdam ng kasiyahan sa parehong oras na nagawa nilang makita kung sino talaga si Leonard, o maaaring magdusa ang Synthian Group sa pakikipagsosyo sa isang taong napakasama. Ay, naubos ang lahat ng lakas mula kay Leonard nang bumalot sa kanya ang panghihinayang. Kung alam niya na si John ang chairman ng Synthian at sinadya ni John ang bawat salitang sinabi niya, hindi siya maaaring gumawa ng ganoong masamang plano. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay naghukay ng sarili niyang libingan, ngunit huli na ang lahat. Leonard, isa kang bisyo na nagdroga kay Cynthia para lang makuha ang gusto mo. Oras na para bayaran mo ang ginawa mo. Malamig na sabi ni John. Nang maramdaman ang malisyosong aura na lumalabas kay John, nanlamig ang dugo ni Leonard at napaluhod siya. Leo Mr. Walker, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, pagsusumamo niya. Ngumisi si Cynthia. Isa pang pagkakataon. Mangarap pa. John, turuan mo ng leksyon ang hamak na ito. Huwag mo siyang pakawalan ng madali. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko siya. Tumanggaw si John, bago naglakad palapit kay Leonard. Ang awa sa isang kaaway ay maaari lamang dumating upang saktan sila sa huli. Kahit na si John ay isang taong mapagpatawad, hindi niya intensyon na magpakita ng awa sa isang lalaking tulad ni Leonard. Hindi. Huwag. Mr. Walker, nagkamali ako. Mangyaring maawa at iligtas ako. I promise that I'll change, takot na pagmamakaawa ni Leonard. Isave ang mga salitang iyon para sa mga Diyos. Ngumisi si John, bago pinatong ang paa sa tuhod ni Leonard. Hindi niya posibleng mapatay si Leonard, ngunit nagplanong sirain ang kanyang magkabilang binti upang maiwasan itong makasakit ng iba sa hinaharap. Pog! Kasunod ng malutong na tunog ng mga bitik ng buto, humagulgol si Leonard at namutla sa sakit. Sa isang saglit, gustong-gusto niyang patayin si John, ngunit ang isang taong tulad niya na may mga mata lamang sa kayamanan at kaluwalhatian ay higit na natatakot sa kamatayan at wala siyang lakas ng loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay ang pakikipaglaban kay John. Sandra, boyfriend mo pa rin ako. Please, patigilan mo siya. Jimson Reed. Lumalaki ang mga tao. Naging mabuti ako. Casual na ngumiti si John. Masyado kang gumaling. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, alam na siya ay nasa advanced o sa peak innate state. Hindi ka panipaniwala na nagawa ni John na tumaas ng 2 antas sa itaas. Hindi alam ni John kung paano ipapaliwanag ang kanyang pag-unlad at iniba ang paksa. Cynthia, dapat akong tumulong sa pagpapagaan ng epekto ng Jimson Reed. 515. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kanilang mga pressure point upang simulan ang pagkontra sa epekto ng Jimson Reed. Jimson Reed ay hindi lason. Simula nang matuklasan ito ni John kanina, kakaunti lang ang naubos nila. Sa husay ni John, hindi nagtagal ay nakabawi sina Cynthia at Sandra. Sandra, anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Cynthia. Hindi ko alam. Napatulala si Sandra. Si Leonard ay isang hamak at sa tingin ko kailangan mo siyang hiwalayan. Mungkahi ni Cynthia. Gusto ko, pero, nagdilim ang ekspresyon ni Sandra. Pero ano? Wala ka namang planong manatili sa tabi niya kahit tapos na ang ginawa niya, di ba? Gulat na tutol ni Cynthia, no way. Hindi mo ito magagawa. Hindi ka magiging masaya kung kasama mo ang isang tulad niya. Ayokong magdusa ka habang buhay. Cynthia, hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang relasyon ko sa kanya ay mas parang arranged marriage. Malaki ang tiwala ng pamilya ko sa pamilya niya sa negosyo at kung susubukan kong makipaghiwalay sa kanya, pipigilan ako ng tatay ko at ng lahat ng miyembro ng pamilya ko, mapait na sabi ni Sandra. Oh, natahimik si Cynthia. Bilang isang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, narinig niya ang tungkol sa arranged marriage at naiintindihan niya ang nararamdaman ni Sandra. Huwag kang mag-alala, Sandra. Paano ito? Kapag nakagawa na kami ng pangalawang batch ng energy nurturing pills, makakapartner na kami ng iyong pamilya.
Iyan ay dapat na makinabang ng malaki sa iyong pamilya. Sa ganoong paraan, hindi ka pipigilan ng pamilya mo na makipaghiwalay kay Leonard. Mungkahi ni Cynthia. Si Sandra ay kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon at tumanggi siyang tumayo ng walang ginagawa habang sinisira ni Sandra ang kanyang buhay. Ang pakikipagsosyo kay Sandra bilang presidente ng Synth-Ion ay ang pinakamahusay na magagawa niya sa ngayon. Talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa si Sandra, sumimangot. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang napakalaking pagkalugi sa pananalapi na darating sa presyo ng pakikipaghiwalay kay Leonard. Gayunpaman, kung makakatrabaho niya ang Synth-Ion Group, makakabawi siya sa nasabing pagkawala at lahat ng problema ay malulutas. John, Synth-Ion Group will have to expand sooner or later. I want to hand the retailer right to Sandra, pwede ba? Ipinulupot ni Cynthia ang mga braso niya kay John at tinitigan siya ng mga mata. Dahil si John ang chairman ng kumpanya, kailangan pa rin niya ang pag-aproba nito sa plano. Cynthia, hindi naman sa ayaw kong sabihing oo, pero nag-aalangan niyang sabi. Ano? May problema ba? Tanong ni Cynthia. Dapat alam mo kung gaano kahalaga ang energy nurturing pill sa mga martial artist. Ang mga Doyle ay hindi isang pamilya na nagsasanay ng martial arts at ang pag-aabot ng mga table tasks sa kanila para ibenta ay baka hindi magandang bagay, napabuntong hininga si John. Isinasaalang-alang ang potensyal para sa energy nurturing pills, sino mang mayroon nito ay magkakaroon ng kontrol sa lahat ng martial artist, at hindi maiiwasang magplano ang iba para sa pagnanakaw ng mga table tasks. Ang mga Doyle ay hindi isang makapangyarihang pamilya at walang mga martial artists sa kanilang pagtatapon. Kung sino man ang sumubok na uminom ng mga table tasks mula sa kanila, wala silang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. 516. Hindi lamang ito makakatulong sa mga Doyle, ngunit maaari rin itong magdulot sa kanila ng kapahamakan sa huli. Natahimik si Cynthia sa sinabi ni John, alam niyang makatuwiran ang kanyang pananaw. Ang energy nurturing pills ay espesyal at para sa isang pamilya na walang kapangyarihang ipagtanggol ang kanilang sarili, ang pag-abot ng mga table tasks sa kanila ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Siguro hindi lang talaga sinasadya. Nanlumo si Sandra na wala na ang tanging pag-asa na mayroon siya. Huwag kang mag-alala, Sandra. We can try to figure something else out, pag-aaliw ni Cynthia sa kanya, bago niya ibato ang braso ni John pabalik-balik. Matagal na kaming magkaibigan ni John, Sandra, at hindi ko hahayaan na sirain niya ang buhay niya. Mag-isip ka ng kung ano-ano, pwede ba? May paraan ako, sabi ni John. Ano ito? Excited na tanong ni Cynthia. Si Sandra naman ay napalingon kay John na may pananabik. Bukod sa energy nurturing pills, mayroon kaming iba pang mga produkto tulad ng life prolonging pills at beauty pills. Maaari nating ibigay kay Miss Doyle ang mga iyon at naiisip ko na malaki rin ang kikitain nito sa kanyang pamilya, nakangiting mungkahi ni John. Tama iyan. Paano ko nakalimutan ang mga iyon? Hindi lang energy nurturing pills ang ibinebenta namin, kundi pati na rin ang mga ordinaryong alchemical na table tasks tulad ng beauty pills. Ang pangangailangan para sa mga ito ay maaaring hindi kasing taas ng energy nurturing pills, ngunit ang mga ito ay sikat pa rin sa mga negosyante at middle class, kaya masasabi kong ang mga tabletang ito ay may potensyal na kasing dami ng energy nurturing pills. Kung maibibigay natin ang mga ito kay Sandra, iyon ang makakabawi sa pagkawala na dulot ng paghihiwalay niya kay Leonard. Napangiti si Cynthia sa tuwa. Ang iba pang mga alchemical na table tasks ay walang gamit para sa mga martial artist at hindi nasa panganib na makaakit ng hindi gustong atensyon mula sa mga makapangyarihang martial artist. Kaya naman, ang Doyles ay maaaring makipagtulungan sa Synth-Ion Group nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga panganib. Higit pa rito, ang iba pang mga alchemical na table tasks ay may mas mababang gasto sa produksyon at maaaring gawin ng maramihan, kaya hindi sila kasing limitahan ng energy nurturing pills. Sa pagtatatag ng partnership, ang Synth-Ion Group ay maaaring magsimulang magbigay ng mga table tasks kaagad upang matiyak na ang parehong mga merkado ay nasecure ng napapanatiling kita. Cynthia, Mr. Walker, salamat. Excited na sabi ni Sandra.
Narinig din niya ang tungkol sa iba pang mga alchemical na table tasks at kahit na hindi sila kasing sikat ng energy nurturing pills, mayroon silang pantay na potensyal gaya ng pag-target nila ng ibang grupo ng consumer. Kung ang mga Doyle ang maaaring magtitingi ng mga tabletang ito, malaya siyang makipaghiwalay kay Leonard. Sandra, magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Bukod dito, ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang nakikinabang sa iyong pamilya, ngunit makakatulong din sa St. Ion Group na lumawak din. It's a mutually beneficial relationship, sabi ni Cynthia. Oo. Patakbo akong umuwi at kausapin ang aking ama tungkol dito. Bukas na natin isasaalang-alang ang higit pang mga detalye bago umalis. Sabi ni Sandra. Cynthia, gabi na. Kailangan pa nating pumunta sa auction bukas. Magpahinga na tayo, sabi ni John. Oo naman. Mag-isa na lang yata tayo bukas. Tumanggaw si Cynthia, hindi gaanong nasasabik ng maisip niya ang Panex at ang auction. 517. Inaasahan niya na makakatulong si Leonard upang makuha ang Panex ng maaga, ngunit pagkatapos ng nangyari, alam ni Cynthia na hindi siya makakaasa sa tulong ng mga Hines na nag-iwan sa kanya at ni John na lumaban para sa Panex ng mag-isa. Samantala, sa kwarto ni Cynthia. Cynthia, babalik na ako sa kwarto ko. Magpahinga ng mabuti. Sabi ni John, bago tumalikod para umalis. Teka. John, nanghihina pa ako sa Jimsonweed kanina. Manatili at makipag-chat sa akin kahit sandali. Mabilis na inabot ni Cynthia ang braso ni John. Ano? Nasa ilalim ka pa rin ng epekto nito. Nagtatakang tanong ni John. Natitiyak niyang nalabanan niya ng buo ang epekto, ngunit nagpa siya na maaaring may napalampas siya. Oo. Siguro. Lumayo ang mga mata ni Cynthia at tumanggi siyang salubungin ang mga mata nito. Sa totoo lang, wala na siya sa epekto ng Jimsonweed at gusto lang niyang makasama si John. Siguro kailangan kong suriin muli ang iyong kalagayan. Tanong ni John na hindi napapansin ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Ayos lang. Malamang okay lang ako. I just want you to stay and chat with me, kinagat niya ang ibabang labi at namula. Sa palagay ko ay hindi angkop para sa isang lalaki at isang babae na mag-isa sa loob ng isang silid. Napangiti si John, sa wakas ay naunawaan na niya ang gustong gawin ni Cynthia. Bakit kaya? Naglasing ka kanina at ako ang nag-aalaga sa'yo. Masama ang pakiramdam ko ngayon at masama bang hilingin na manatili ka at alagaan ako? She pouted. Sige. Hindi makatanggi, pumayag si John na manatili. Nakahiga si Cynthia sa kama habang mahigpit na nakahawak ang kamay kay John na para bang nag-aalala siyang tatakbo siya kaagad kapag bumitaw siya. Nawala ng magawa, hinailan ni John ang isang upuan para maupo sa tabi ng kama bago nakipag-chat kay Cynthia. Lumipas ang oras at maya-maya, inaantok na ang dalawa. Nakatulog si Cynthia na may kontentong ngiti sa kanyang mga labi at humikab si John habang pilit na inaalis ang kamay niya. Napansin ko lang na nakahawak pa rin si Cynthia sa kanya at ang pagtatangkang humiwalay ay magising siya. Kahit ano. Maghihintay lang ako ng ilang sandali hanggang sa tuluyan na siyang makatulog bago umalis. Napaisip siya at naghintay ng ilang oras. Gayunpaman, kasama niya si Cynthia sa buong araw. Ang pagod kasabay ng alak na nainom niya kanina ay nagsimulang bumigat sa kanya at nakatulog siyang nakahandusay ang ulo sa kama. Kinaumagahan, sumikat ang sikat ng araw sa silid sa pamamagitan ng bintana at kahit papaano ay natagpuan ni John ang kanyang daan papunta sa kama sa gabi. Ipinatong ni Cynthia ang ulo sa braso nito at pumulupot sa kanya. Siya ang unang nagising at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang mukha ni John sa kanyang harapan, napakurap-kurap siya at napagtantong may mali. Napasigaw siya, malapit ng sipin si John mula sa kama. 518. Cynthia, anong problema? Nagising si John at napaupo. John, bakit ka nasa kama ko? Namula si Cynthia, nagbabantang lalabas ng dibdib ang puso niya. Natigilan siya at sinulyapan si Cynthia bago tumingin sa sarili. Damn it, may nangyari ba sa amin ni Cynthia kagabi? Naisip niya. Nadurog ang puso niya nang agad niyang itinaas ang kumot at nakahinga ng maluwag nang makitang bihis na siya.
Napansin din ni Cynthia na bihis na siya at napagtanto niyang katabi niya si John. Habang nakahinga ng maluwag si John, nakaramdam siya ng gulo. Siya ay umiibig kay John at may bahagi sa kanya na umaasa na may nangyari noong nakaraang gabi upang si John ay mapilitang magbuka sa kanya. Sa kabilang banda, siya ay isang birtod na babae at hindi handang ibigay ang sarili kay John, kaya natuwa siya na wala ring nangyari. Pasensya na, Cynthia. Ako ay kalahating tulog at malamang na gumapang sa kama sa aking panaginip. Hindi ko sinasadya, time na paghingi ng tawad ni John. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi ako galit sa'yo, she said sheepishly with a rosy blush on her cheeks. Mabuti kung gayon. Napangiti siya, natigilan lang sa sumunod na sinabi ni Cynthia. John, babae ako at dahil nangyari na ito, kailangan mong managot para dito, sabi niya. Kunin ang responsibilidad. Pero, napanganga si John, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang makitang parang walang magawa si Cynthia, napahadjejek. Sige, nagbibiro lang ako. Parang gusto ko lang makipaglokohan sa'yo. Pinandilatan niya ito ng mata, bahagyang nadismaya sa reaksyon nito. I'm sorry, Cynthia, pero alam mo nakakahiwalay ko lang ni Stacy at mahal ko pa rin siya, he sighed. Alam ni John ang nararamdaman ni Cynthia sa kanya at isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natinag sa kanya. Palibhas ay isang solong lalaki, naisip niya kung dapat ba niyang simulan ang pakikipag-date kay Cynthia noon, ngunit hindi niya magawang sumuko kay Stacy. Ayos lang. Kaya kung maghintay hanggang sa makalimutan mo siya. Determinado na sabi ni Cynthia. Bakit mo gagawin iyon? Isa lang akong ulila na minsan nang nagpakasal. You're way out of my league and should not waste our youth and time on me, mapait nang umiti si John. Dahil gusto ko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bago kumari pa ng takbo para halikan ang pisngi ni John. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat, tumalon si John mula sa kama. Cynthia, gabi na kaya maghilamos na tayo para kumuha ng pagkain at pumunta sa auction. Ngumiti siya ng awkward bago tumakbo pabalik sa kwarto niya. 519. Umalis ang mag-asawa sa hotel at nagmaneho patungo sa auction na ginanap sa sentro ng lungsod. Ito ang pinakamalaking auction sa Sikog City at lahat ng kalapit na lungsod na umaakit sa hindi mabilang na mayayamang pamilya at mga collector na magtipon para dito. Sa oras na dumating sina John at Cynthia, ang paradahan sa labas ay napuno ng lahat ng mararangyang tatak ng mga kotse. Ayon sa protocol, kinailangang magsumite sina John at Cynthia ng 300,000 para sa deposito kapalit ng number plate at dialogue. Ang numerong ibinigay sa kanila ay 1,603 at ito ang numerong ginamit nila kapag nagbid sila para sa mga bagay. Ang dialogue ay mayroong lahat ng impormasyon tungkol sa mga bagay na ibinebenta sa auction na may mga tinansyang presyo na nakasulat sa kani-kanilang mga pahina para sa mga bisita. Kaginhawaan. Sa unang palapag ng gusali, mahigit 1,000 tao ang umupo, at bukod sa mga negosyante at collector, may mga miyembro din ng makapangyarihang pamilya na nakikita sa lahat ng dako. Pumasok sina John at Cynthia sa event hall at naghanap ng upuan. Bago sila ay isang napakalaking entablado na may hindi mabilang na mga security guard na nakasuot ng itim upang mapanatili ang mga order. May iilan ding mga batang hosts na naglilibot upang maghatid ng mga inumin at merienda. Nagsimula ang auction sa ilang sandali at may kumpiyansa na humakbang patungo sa entablado ang isang lalaki na nasa edad 40. Hello, everyone. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Jared Powell at ako ang taong namamahala bago ang auction na ito. I hereby welcome all of you to the auction, nagpatuloy ang lalaki sa pag-welcome sa mga panauhin, senyales sa mga hostess na dalhin ang mga gamit sa entablado para simulan ang auction. Mayroong lahat ng uri ng mga kalakal mula sa sinaunang mga pintura hanggang sa mga artifact ng lahat ng mga presyo ngunit lahat ay naibenta sa 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa kanilang mga panimulang presyo sa huli. Naturally, mayroon ding mga bihirang kalakal na hindi nakakuha ng pansin. Dumating si John para sa 500 taong gulang na Panex at hindi interesado sa anumang bagay, ngunit si Cynthia ay nasa sabik at bumili ng 2 anti-gum florera ng porselana bilang mga regalo para kay Benedict.
Sa kalagitnaan ng auction, umabot ang excitement at sa wakas ay sinenyasan ni Jared ang hostess na dalhin ang Panex sa entablado. Ang sumusunod na item ay isang ligaw na Panex na lumaki sa loob ng 530 taon. Isa ito sa 3 pinakamahalagang bagay sa auction na ito at ang panimulang presyo para dito ay $4 na milyong na ang bid ay dapat na may halagang 700,000 o higit pa. Sabi ni Jared. Ang mga tao ay sumabog sa isang talakayan. 4 na milyon. Sobrang mahal niyan. Oo. Itinuring niya ba tayong mga tanga? Sa kabila ng lahat ng talakayan, alam ng lahat ng mga panauhin na ang ligaw na Panex na lumago sa loob ng mahigit 500 taon ay isang pambihirang hiyas na madaling nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyon. Gayunpaman, dahil ito isang hilaw na sangkap lamang, maaari lamang itong mapanatili bilang isang trepeo para sa karamihan ng mga tao dahil wala sa kanila ang nakakaalam kung paano ito gamitin. 520. Isinasaalang-alang ang rate ng pagbebenta para sa iba pang mga item, ang panimulang presyo ng 4 na milyon ay kalaunan ay itataas sa 15 milyon. Bagamat karamihan sa mga taong lumahok sa auction ay nagmula sa isang mayamang background, 4 na milyon ay isang malaking halaga pa rin at ang karamihan sa kanila ay hindi naramdaman na ang ligaw na Panex ay katumbas ng halaga nito. Itinuwid ni John ang kanyang likod sa pananabik nang mapansin niya ang kawalan ng interes sa paligid ng bulwagan dahil ang kanyang pagkakataon na makuha ang Panex ay mas mataas na may mas kaunting mga kakompetensya. 4 na milyon at 700,000. 6 na milyon. 9 milyon. Ang ilang mga miyembro ng ilang mga pamilya ay tumingin sa ligaw na Panex at sa lalong madaling panahon ang presyo ay tumaas sa 12 milyon. 15 milyon. Tinaas ni John ang kanyang plate number. Alam ng karamihan sa iba pang mga kakompetensya na ang 15 milyon ay itinuturing na medyo mataas na presyo para sa Panex at lahat ay nag-iisip kung dapat silang sumuko. 15 milyon pupunta ng isang beses. Going twice, mahinahong anunsyo ni Jared. Ang tinansyang presyo ng pagbebenta para sa ligaw na Panex ay isinulat bilang 15 milyon sa dialogue at si Jared ay kontento sa presyong inaalok ni John. Gayunpaman, hindi niya makilala si John mula sa alinman sa mga pamilya sa Cove City at nagulat siya na nagawa niyang magbid sa ganoong kalaking halaga ng pera nang hindi kumukupas. Malaglag na ang martilyo sa kamay ni Jared at bumilis ang tibok ng puso ni John habang nagdadasal na sana maging maayos ang lahat. Sa sumunod na sandali, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. 22 milyon. Itinaas ng isang binata ang number plate sa kanyang kamay. Natigilan si John at napalingon sa gulat. Ang lalaki ay nasa edad 30s at kahit na siya ay mukhang pambihirang gwapo, siya ay kasing putla ng isang multo. Ang dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ng lalaki ay nakakuha ng atensyon ni John habang sila ay nag-us ng intimidating power at hindi mahirap sabihin na sila ay mga skilled martial artists. Siya yun. Quentin Hunt, ang panganay na anak ng Hunts. Isa yan sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya dito sa Cove City. Nagkagulo ang mga tao dahil nakilala ng maraming bisita ang lalaki. Mayroong ilang mga tao na nag-iisip kung dapat silang magbid para sa Panex, ngunit lahat ay sumuko nang sumali si Quentin sa bidding dahil ayaw nilang tumawid sa Hunts. 30 milyon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia habang tinataas ang kanyang number plate. Kawili-wili. Napatingin si Quentin kay John at Cynthia. Bilang anak ng makapangyarihang Shears, si Cynthia ay palaging spoiled at hindi natitinag. Walang takot niyang ibinalik ang pabor at pinandilatan niya si Quentin bilang ganti. Marahil ay sadyang napakaganda ni Cynthia, kaya't si Quentin ay hindi mukhang nagalit at simpleng tumawa sa kasiyahan bago muling itinaas ang kanyang plato. 45 milyon. 45 milyon. Gaya ng inaasahan sa panganay na anak ng mga Hunt. Oo. Nakakabaliw isipin na ang isang piraso ng walang kwentang Panex ay aabot sa 45 milyon. Nakakabaliw ang mga mayayaman. Napasinghap ang lahat sa paligid ni Quentin nang marinig nila ang presyong inaalok ni Quentin. Ako.